Sa imbitasyon ng mga pinuno ng Municipal Party Committee at ilang tao mula sa Chamber of Commerce, sina Yang Cheng at Lin Ruoxi ay nagtanghalian sa isang hotel ng gobyerno. Si Mo Chani, sa kabilang banda, ay umalis dahil mayroon pa siyang ibang gawain. Sa pagkakataong ito, ang pagkikita nilang tatlo ay hindi kasing awkward ng inaakala ni Yang Cheng. Marahil ay nagkaroon ng tacit understanding ang dalawang babae ng pribado. Hindi sasabihin ni Lin Ruoxi ang problema, at magpapanggap din si Mo Chani na wala siyang napansin. Sa ilalim ng premise na walang sino man ang nakahanda sa pag-iisip, walang sino man ang nang-ahas na basagin ang sitwasyong ito ng madali. Nakahinga ng maluwag si Yang Cheng. Hindi siya magkakaroon ng sakit ng ulo sa ngayon, ngunit mahirap sabihin sa hinaharap. Hiniling niya kay Wu Yun na magpadala ng sasakyan, at inihatid ito ni Yang Cheng pauwi. Pagdating nila sa pinto, agad na napansin ng matatalas na mata ni Yang Cheng ang isang pamilyar na puting Infiniti na kotse na nakaparada sa harap ng pinto. Bahagyang natarante si Yang Cheng. Paano kaya ang babaeng iyon? Ngunit nang maisip niya na baka hinahanap niya si Lin Ruoxi, hindi niya ito masyadong inisip. Hindi napansin ni Lin Ruoxi na may mga bisita sa kanyang bahay. Saktong paglakad niya papunta sa pinto at bubuksan na niya ito, agad na bumukas ang pinto ng mag-isa. Naunang lumabas ang dalawang mukhang pamilyar na batang babaeng gwardya, sina Xiao Wen at Xiao Li, na sinundan ng malapitan ni Guo Zuohua, na mukhang malungkot at may pula at namamaga na mga mata. Kanina pa hinihintay ni Guo Zuohua ang pag-uwi nilang dalawa. Nang malabo niyang marinig ang ilang galaw sa labas, agad siyang tumakbo palabas. Sinundan siya ni na Huilin at Mother Wang sa pintuan. Medyo nagulat si Mother Wang, ngunit ang mga kilay ni Huilin ay malalim na nagsalubong, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi sa sarili at pagkakasala. Ikaw ba si Yang Cheng? Natigilan din si Guo Zuohua nang makita niya si Yang Cheng. Hindi nagtagal nang huli silang magkita sa ampunan. Bukod dito, ang hitsura at aura ni Yang Cheng ay nagbigay sa kanya ng napaka-espesyal na pakiramdam. Malabo siyang may kakaibang iniisip, kaya nang makita niya si Yang Cheng, agad niya itong nakilala. Isang flash ng sorpresa ang sumilay sa mga mata ni Yang Cheng. Hindi niya inaasahan na siya ang hinahanap nito at hindi si Lin Ruoxi. Kakaibang tumingin si Lin Ruoxi kay Yang Cheng. Nakita niya lang si Guo Zuohua, at naisip niya na hinahanap siya ng founder ng New Hope Orphanage. Bagamat wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa nakaraan, at hindi sila gaanong nag-uusap kapag nagkikita sila paminsan-minsan, hindi niya dapat hinahanap si Yang Cheng, tama ba? Ako ay, tumanggo si Yang Cheng. Biglang humakbang si Guo Zuohua at hinawakan ang braso ni Yang Cheng. Wala siyang pakialam sa kanyang marangal na kilos at nagmamadaling sinabi, ako ang ina ni Yang Lai, si Guo Zuohua. Nagkita kami sa orphanage noong huling pagkakataon. Balita ko kaya mong iligtas ang anak ko. Pakiusap ko, iligtas mo siya, okay. Ang pagsusumamo ni Guo Zuohua ay parang bolt mula sa asol na tumama sa isip ni Yang Cheng. Nanlaki ang mga mata ni Yang Cheng, at natigilan siya ng mahabang panahon. Ang ina ni Yang Lai. Biglang may napagtanto si Yang Cheng. No wonder nang makita niya ang portrait ng babaeng ito, nakaramdam siya ng déjà vu. No wonder nang makilala niya ito sa entrance ng orphanage noong araw na iyon, nakaramdam din siya ng kakaibang emosyonal na pagbabago. Hindi nakapagtataka. Ang sulok ng bibig ni Yang Cheng ay nagsiwalat ng bakas ng kapitan. Hindi niya tiningnan ang mukha ni Guo Zuohua at sinabi sa mahinang boses, alam mo ba kung bakit siya sinaktan ko? Malungkot ang mukha ni Guo Zuohua. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, alam ko. Tinanong ko lang si Little Hui tungkol sa sitwasyon noong araw na iyon. Si Lei Ye ay palaging may gusto kay Little Hui, ngunit hindi siya masamang tao. Kinakabahan lang siya, kaya medyo walang ingat. Naparusahan na siya. Maaari ka bang pumunta at iligtas siya? Kung nagpatuloy siya sa ganito, hindi na siya makakabangon pa. Si Huilin ay mukhang malungkot. Natural na kilala niya si Guo Zuohua. Bagamat buong taon na siyang naglilinang sa bundok Eme,
alam pa rin niya ang mahahalagang tao ng malalaking pamilya sa Yanjing. Bagamat hindi niya gusto si Yang Lai, naawa pa rin si Huilin nang makita niya ang babaeng ito, na palaging pinupuri ng nakatataas na uri, na nagmamakaawa sa mababang boses. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Ruaxi ang dahilan ng usapin. Hindi niya inaasahan na si Yang Lai ay anak ni Guo Zuohua. Dahil si Guo Zuohua ay tahimik na nagtatag ng napakaraming mga orphanage nang hindi naghahanap ng anumang gantimpala mula sa lipunan, halatang mabait siya. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit magiging masama ang ugali ng kanyang anak na si Yang Lai. Gayunpaman, kahit na hindi matiis ni Lin Ruaxi na makita si Guo Zuohua ng ganito, hindi niya hinikayat si Yang Cheng na iligtas si Yang Lai. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga bagay ay napagpasyahan ng mga lalaki. Walang ingat, ngumuso at ngumisi si Yang Cheng, sa sikat ng araw, gumamit siya ng puwersa para kalagkarin ang isang batang babae na ayaw sumama sa kanya. Kasabay nito, kinutya niya ang mga taong walang anumang masamang intensyon, na lubusang hindi pinapansin. Ang gayong tao ay magiging mataas ang tingin sa kanyang sarili at magiging mayabang dahil lamang sa siya ay may kaunting lakas. Sa halip na hayaan ang iba na magdusa pagkatapos niyang gumaling, mas mabuting gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na mag-isa sa kama. Anyway, with the power of the Yang family, kahit hindi mo siya mapagaling, pwede mo pa rin siyang gawing pasyenteng nakahiga sa kama. Namutla sa takot si Guo Zuohua. Ang kanyang kulubot na mukha ay tila tumanda ng ilang taon habang pagod na tumingin kay Yang Cheng. Hindi na kayanan ni Yang Cheng. Pero sa totoo lang, bagamat bata pa siya, hindi mabilang na tao ang kanyang nakita. Batay sa karakter ni Yang Lai, ito ay halos itinadhana. Kapag siya ay gumaling, magkakaroon lamang siya ng mas matinding sama ng loob laban sa kanya at hindi na magbabalik ng bagong dahon. Sa makatuwid, nagpasya si Yang Cheng at tinanggihan ang kahilingan ni Guo Zuohua. Naroon pa rin ang maasim at hindi balanseng pakiramdam sa ilalim ng puso ni Yang Cheng. Nang maisip niya na ang babaeng ito ay talagang dumating upang magmakaawa sa kanya at umiyak para sa kapakanan ng walang kabuluhang lalaki na iyon. Naramdaman ni Yang Cheng ang isang marahas at mapanglo na pakiramdam na umusbong sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang endless resolve restoration scripture ay nalinang sa ika-9 na antas. At ang lakas at pagtitiis ni Yang Cheng ay napakatibay, maaaring hindi niya makontrol ang sarili at direktang tumalikod at umalis. Paano ka magiging ganyan? Sa tingin mo ba napakagaling mo dahil lang sa magaling kang lumaban? Hindi pa ba sapat na mapagkumbaba ang madam ng pamilya ko na nakiusap sa'yo? Si Xiao Wen, ang gwardya sa gilid, ay hindi na nakapagpigil. Hindi niya nagustuhan si Yang Cheng mula noong nasa orphanage sila. Ngayong napahiya at nasasaktan ang kanyang ginang, agad siyang nagalit at hindi pinansin na ang lakas ni Yang Cheng ay mas malakas kaysa sa kanya. Malamig na sinulyapan ni Yang Cheng si Xiao Wen. Naglabas lang siya ng kaunting pressure, ngunit sapat na iyon para mamula ang mukha ni Xiao Wen at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Bumalik ka. Hindi ko ililigtas si Yang Lai. Hindi lahat ng pagkakamali ay may pagkakataong magbago. Maswerte siya na hindi siya namatay sa mga kamay ko. Ang swerte ng ibang tao na hindi niya magagamit ang puwersa sa hinaharap. Pagkatapos ng kanyang mga salita, naghanda si Yang Cheng na bumalik sa bahay. Maghintay. Tumalikod si Guo Zuohua at sumigaw ng malakas para pigilan si Yang Cheng. Sa pagtingin sa malamig na likod ni Yang Cheng, ang kanyang matikas na mukha ay nagpakita ng ilang determinasyon. Puff. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng nakapaligid na kababaihan, biglang lumuhad si Guo Zuohua sa lupa. Kahit na hindi lumingon si Yang Cheng para tingnan, alam niya ang nangyari sa likod niya. Gayunpaman, ito ay masyadong biglaan, at hindi niya naisip na pigilan ito. Siya talaga. Nakaluhod sa akin. Tulala na nakatayo si Yang Cheng sa lugar. Parang ipinako ang kanyang mga paa. Sa likod niya, hindi na umiyak si Guo Zuohua. Sa halip, malungkot siyang ngumiti, ngayon, naparito ako upang magmakaawa sa iyo na iligtas ang aking anak, hindi bilang madam ng pamilya Yang,
o bilang miyembro ng pamilya ng isang big shot. Naparito lamang ako upang magmakaawa sa iyo bilang biolohikal na ina ng aking anak, kaya, hindi kita pinipilit, hindi rin kita inuutusan. Taos-puso akong nakikiusap sa iyo. Bagamat alam kong nagkamali ang aking anak na hindi niya dapat ginawa, at hindi siya dapat maging mayabang. Ngunit mangyaring payagan akong magsabi ng isang bagay na labis. Hindi ba dapat magkamali ang mga bata? Kung hindi sila magkakamali, paano sila magiging mga bata? Kapag ang mga bata ay gumawa ng mga bagay na nakakapinsala sa iba, bilang mga magulang, mahirap para sa kanila na palayain ang kanilang sarili mula sa sisihin. Kahit na talagang kaiya-hiya ang ginawa ni Leil sa hinaharap, ito ay dahil hindi namin siya napag-aralan ng mabuti sa nakalipas na 20 taon. Hindi ako mabuting ina, ngunit umaasa ako na kapag malapit nang masira ang buhay ng aking anak, maaari kong subukan ang aking makakaya upang iligtas siya. Itinaas ni Guo Zuohua ang kanyang ulo at tumingin sa likod ni Yang Cheng, na hindi pa rin gumagalaw. Ngayon, luluhod ako dito at magmamakaawa. Kahit anong hilingin mo sa akin, hanggat kaya ko, gagawin ko. Pero sana wag mong hayaang mapahamak ng ganito ang natitira kong anak. Okay. Anak na lang ang natitira. Ang buhay ko ay talagang biro, tumawa si Yang Cheng. Tumawa siya ng malakas na nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Sa huli, nauwi ito sa isang baliw na tawa. Tawa pa siya ng tawa kaya tumulo ang luha sa gilid ng mga mata niya. Ang natitirang mga tao na naroroon, kabilang ang dalawang gwardya, sina Mother Wang at Huilin, ay nagulat lahat. Hindi nila naiintindihan kung ano ang mali kay Yang Cheng. Pinakinggan ni Lin Ruaxi ang ligaw at walang tigil na pagtawa ni Yang Cheng, ngunit kumirot ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, bagamat halatang tumatawa si Yang Cheng, labis nitong ikinalungkot si Lin Ruaxi. Nakaramdam siya ng sobrang lungkot na nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam ng kalungkutan at kalungkutan ay mahirap burahin sa likuran ng lalaking ito. Bagamat alam ni Lin Ruaxi na si Yang Cheng ay may isang pambihirang nakaraan, sa sandaling ito, mas naiintindihan niya. Isang lalaking may ganitong uri ng pagtawa, marahil ay nakita niya ang napakaraming bagay ng basta-basta. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang si Guo Zuohua ay malapit nang mawalan ng pag-asa, dahan-daang lumingon si Yang Cheng at tumingin sa babaeng nakaluhod sa lupa nang walang ekspresyon. Tiningnan niya ang mukha nitong haggard at sinabing, kung gusto mong iligtas ko ang anak mo, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ang mga mata ni Guo Zuohua ay kumislap sa labis na kaligayahan. Don't say one thing. Kahit ano, as long as within my power, gagawin ko kahit 1,000,000, 10,000. Umiling si Yang Cheng. Hindi ko kailangan na gawin mo ang napakaraming bagay, ngunit may isang bagay na nais kong tandaan mo. Huminga ng malalim, sinabi ni Yang Cheng sa harap ng kinakabahan na mga mata ng lahat, Madam Guo Zuohua, sana simula ngayon, hindi mo na ulit sasabihin sa akin ang salitang magmakaawa. Huwag kailanman, huwag nang lumuhad sa akin muli. Kahit anong mangyari, pinagbabawalan kitang lumuhad sa akin o sa iba. Kahit sino pa yan. Kahit ano pa yan. Huwag mo nang itanong kung bakit, tanungin mo lang ako, kaya mo ba? Hindi lamang si Guo Zuohua, ngunit ang iba ay hindi rin maintindihan kung bakit nagsasalita si Yang Cheng sa ganoong agitated at sonorous na tono. Ito ba ito? Ito ba ay isang kahilingan? Natigilan si Guo Zuohua saglit. Tumingin siya sa malalim at komplikadong mga mata ni Yang Cheng at tahimik na tumanggo. Pangako ko sa iyo, mataimtim na sabi ni Guo Zuohua. Dahan-dahan siyang tumayo at hindi nagtanong kung bakit. Walang ibang sinabi si Yang Cheng. Nilampasan niya si Guo Zuohua at sinabi kay Lin Ruaxi, Wifey, uuwi ako para maghapunan pagkatapos kong gawin ang negosyo ko. Pwede ka na munang pumasok. Tumanggo si Lin Ruaxi. Nakuha ko. Walang pakialam si Yang Cheng sa iba at naglakad patungo sa infinity ni Guo Zuohua. Lumingon si Lin Ruaxi at tumingin sa likod ni Yang Cheng.
Mukha siyang sobrang madilim sa malamig na hangin. Kahit ang dati niyang catamaran ay hindi na makita. Si Go Zuohua ay nakatayo sa harap ng pinto ng mahabang panahon. Maraming masalimuot na pag-iisip na hindi niya kayang linawin. Gayunpaman, nang makita niyang nasa sasakyan na si Yang Cheng, agad siyang nagpaalam kay Lin Ruoxi at sa iba pa at bumalik sa sasakyan kasama sina Little Wen at Little Li. Sa daan patungo sa compound ng militar ng angkan ng Kai, si Yang Chen ay tahimik na umupo sa tabi ni Go Zuohua habang nakapikit. Mukhang malalim ang iniisip niya. Si Go Zuohua ay nasa sabik. Alam niyang maliligtas ang kanyang anak. Tinitingnan niya ang side profile ni Yang Cheng paminsan-minsan. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya, ngunit hindi niya moari kung ano iyon. Pagdating nila sa compound ng pamilya Kai, may ilang patong pa ng mga gwardya sa labas. Malinaw na maraming mahahalagang tao ang nagtipon sa loob para kay Yang Lai. Kasunod ng pangunguna ng isang utusan mula sa angkan ng Kai, sina Yang Chen at Go Zuohua ay pumasok sa tahimik na patio kung saan nananatili si Yang Lai. Maraming armadong sundalo ang nakatayo sa bawat madilim na sulok na may mahigpit na ekspresyon. Kung isang ordinaryong tao ang papasok sa buong lugar, hindi man lang sila mangangahas na huminga ng malakas. Naglakad si Yang Cheng sa mahabang koridor nang hindi nagsasalita kay Go Zuohua o nagtatanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Nang makarating sila sa pintuan ng silid ni Yang Lai, lahat ng tao sa silid ay tumingin kay Yang Cheng. Maliban kay Yun Cheng, Kai Ning, at master ni Yang Lai, Yu Jizi, nakatayo rin si Yang Jiyo sa tabi ng kama ni Yang Lai. Nang malaman ni Yang Jiyo na ang kanyang pamangkin ay nasugatan ni Yang Cheng, siya ay nagalit at nalungkot. Alam niya na sa karakter ni Yang Cheng, malamang na gumawa muna ng mali si Yang Lai, na nagdulot ng ganitong sakuna. Ngunit nang isipin niya kung paano inatake ng mga miyembro ng pamilya ang isa't isa, napuno ng galit si Yang Jiyo. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumalungat sa kagustuhan ng kanyang nakatatandang kapatid, kaya nananatili lamang siyang tahimik at panoorin ang eksena sa kanyang harapan. Nang makita na si Yang Cheng ay inimbitahan ni Go Zuohua, gamaan ang loob ni Yang Jiyo. Naisip niya na si Yang Cheng ay handang pumunta at iligtas si Yang Lai dahil sa kanilang pagkakaibigan. Hindi niya alam na si Go Zuohua ang nagmamakaawa sa kanya. Talagang nagpapasalamat ako na dumating ka. Alam kong may mga dahilan ka, ngunit napakabata pa niya. Sana ay mas maging mapagparaya ka, same time na sabi ni Yang Jiyo kay Yang Cheng. Dahil narito ako, hindi na kailangang sabihin ang mga salitang ito, sabi ni Yang Cheng. Napabuntong hininga si Yang Jiyo, pagkatapos ay ipaubaya ko ito sa iyo, sa totoo lang, mahal na mahal ka namin ni Hiwei. Isa kang mapagkakatiwalaang binata at ipinagmamalaki ka namin. Hindi sumagot si Yang Cheng. Naglakad siya papunta sa kama ni Yang Lai at tahimik na tumingin sa maputlang si Yang Lai. Bahagyang natigilan si Yun Cheng at tinanong si Kai Ning, ang taong ito ay si Yang Cheng. Kilala niya ang tita Yang mo. Tumanggaw si Kai Ning at mahinang nagsabi, hindi ko alam kung bakit, pero kilala ko siya. Nag-isip si Yun Cheng. Yang Jiyo, Yang Cheng, Yang Lai, pamilya Yang. May iba pa kayang relasyon sa pagitan nila. Bahagyang nagulat si Go Zuohua nang makitang matagal nang kilala ng kanyang hipag si Yang Cheng, ngunit hindi siya nagtanong kaagad. Tumingin lamang siya kay Yang Jiyo nang may pagdududa. Alam niyang hindi madaling pakisamahan ang kanyang hipag. Siya ay kasangkot sa marami sa mga bagay ng pamilya Yang. Mainit ang pakikitungo niya kay Yang Cheng na para bang kausap niya ang isang junior. Tiyak na hindi ito isang bagay na normal na mangyayari. Si Go Zuohua ay may malabong pakiramdam na ang mga tao sa paligid niya ay may itinatago sa kanya. Confident ka ba? Sa wakas ay nagsalita si Dawist Yu Jizi at tinanong si Yang Cheng. Lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang huling alagad. Sinulyapan siya ni Yang Cheng at sinabing, pwede bang umalis na lang ako kung sasabihin kong wala akong tiwala? Agad na naging pangit ang mukha ni Dawist Yu Jizi, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit.
Ngayong alam na niya ang tunay na pagkatao ni Yang Cheng, lubos niyang naunawaan na hindi siya kapantay niya. Tumalikod si Yang Cheng sa lahat at sinabing, lahat, umalis sa silid na ito. Walang sino man ang pinapayagang lumapit sa kalahating oras. Medyo nag-alala si Guo Zuohua. Gusto niyang tanungin si Yang Cheng kung ano ang gagawin niya, ngunit pinigilan siya ni Yang Jiyo. Sister-in-law, let's go. Yang Cheng has a sense of propriety. Baka ayaw niyang ma-distract tayo habang ginagamot. Walang pagpipilian si Guo Zuohua kundi sundan sina Kai Yun Cheng at Dawis Yu Jizi palabas ng silid. Pagdating nila sa looban sa labas ng silid, tumingin si Guo Zuohua sa saradong pinto at tinanong si Yang Jiyo, Jiyo, sabihin mo sa akin ang totoo. May tinatago ka ba sa akin? Natigilan si Yang Jiyo. Alam niya na si Guo Zuohua ay isang matalinong babae. Siguradong may naramdaman siya sa tono ng pakikipag-usap nila ni Yang Cheng. Bagamat gusto niyang sabihin sa kawawang babaeng ito na ang batang hinahanap niya sa loob ng mahigit 20 taon ay nasa harapan niya. Alam din niya na kung gagawin niya talaga iyon, tiyak na ibabalik ni Guo Zuohua si Yang Cheng sa lahat ng bagay at hilahin siya sa Yang family. Sa ganitong paraan, maaaring sakupin ng ilang karibal ng pamilya Yang sa larangan ng politika ang iskandalo ng pamilya Yang sa nakaraan at magdulot ng malaking dagok sa kampanya sa halalan ni Yang Pujan. Bagamat maaaring hindi bumagsak ang pamilya Yang dahil dito, tiyak na tatamaan ito ng husto at limitado ang pag-unlad nito sa hinaharap. Bagamat matapang si Yang Jiyo, hindi siya nang ahas na baguhin ang kapalaran ng pamilya nang walang pahintulot. Kaya naman, natahimik lang siya saglit at nagpakita ng maluwag na ngiti. Ate, ano bang iniisip mo? Bakit may itatago ako sa'yo? Malinaw na hindi madaling lokohin si Guo Zuohua. Nagtanong siya, kung gayon, paano mo nakilala si Yang Cheng? Maaari mo bang sabihin sa akin? Agad na nag-isip ng dahilan si Yang Jiyo. Ngumiti siya at sinabing, oh, ang asawa niyang si Lin Ruoxi, ay ang CEO ng Yulei International. May business deals siya sa Yuan family, kaya nakilala namin ang isa't isa sa banquet at nag-chat. Magkaibigan kami. Lin Ruoxi. Hindi gaanong pinansin ni Guo Zuohua si Lin Ruoxi nang siya ay nasa villa dahil nakatutok siya kay Yang Cheng. Ngayong naisip niya ito, naalala niya na tinawag ni Yang Cheng na asawa ang babaeng iyon bago ito umalis. Matapos itong pag-isipang mabuti, naalala ni Guo Zuohua na parang ilang beses na niyang nakita ang babaeng iyon sa orphanage sa Zhonghai. Pero isang kisap mata lang. Kaya siya ang CEO ng Yulei International. Yulei International. Lin Ruoxi, bulong ni Guo Zuohua sa sarili, kamukha niya talaga ang babaeng iyon. Ano? Sa anong babae? Narinig ni Yang Jiyo si Guo Zuohua na biglang bamulong sa sarili at hindi napigil ang magtanong. Umiling si Guo Zuohua at sinabing, wala. May iniisip lang ako tungkol sa nakaraan. Bagamat naramdaman ni Yang Jiyo na dapat mayroong kwento sa loob, hindi siya nagtanong ng marami. Sa sandaling ito, kapag nakaharap si Guo Zuohua, nakaramdam siya ng labis na pagka-guilty, kaya hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Habang ginagamot ni Yang Cheng ang mga sugat ni Yang Lai, naghihintay si Guo Zuohua at ang iba pa sa courtyard. Sa labas ng patio ng pamilya Kai, dalawang lalaki na nagkataong nandito rin ang nagkita. Gaya ng dati, nakasuot ng unipormeng militar si Yang Pujan. Matalim ang mukha niya na parang kutsilyo, at bakas sa mukha niya ang lamig. Nang makita niya ang masiglang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na papalabas sa kabilang jeep ay medyo nakaramdam siya ng kakaiba. General Lin, bakit ang tagal mong pumunta dito? Ang taong tinanong ni Yang Pujan ay si Lin Shaguo. Lin Shaguo wasn't surprised to see Yang Pujan. He said with a smile, Commander Yang's son is not well. I just heard the news, so I came immediately. The mission this time is extremely difficult. As an important combatant, Yang Lai was suddenly injured. As the commander-in-chief, it's only natural for me to care about him.
I thank General Lin for your concern on behalf of my son. Yang Pojan cursed the old fox in his heart. What did he mean by just heard the news? He was just like me. He received the report and knew that Yang Cheng was here to treat Yang Lai's injuries. He was worried, so he rushed over immediately. Thinking about how this person brought the DNA test report to Yang Gongming and got scolded by his father, Yang Pojan didn't have a good attitude towards Lin Shiguo. Obviously, from Yang Pojan's point of view, Lin Shiguo's intention wasn't simple. He must have a more far-reaching plan, so he had to be careful. The Lin family wasn't considered as a top family with real power like the Yang family in Beijing, but they were still slightly inferior. They shouldn't be underestimated, especially when Yang Gongming told him not to underestimate the Major General Lin Shiguo. It was obvious that this guy had a hidden force behind him. At the very least, when Yang Lai and Yu Jizi went down the mountain to participate in the national mission, Lin Shiguo was in charge. Yang Pojan suddenly remembered that he spent the whole night investigating Yang Cheng's background for the past 20 years. With the military's information and methods, a lot of Yang Cheng's information was directly locked in the ultimate file. Only the highest-ranking personnel in the National Security Bureau could see it. As for some of the information that he knew, he didn't even know if it was true or false, so it was useless. Although Yang Pojan was only in charge of the military, he knew that Huaxia had a secret organization called Yellow Flame Iron Brigade. However, it wasn't in public, so it stayed away from power struggles and wasn't valued by others. Yang Pojan thought about it. The only possibility was that Yang Cheng's information was kept by that department. Only Yellow Flame Iron Brigade would need to protect their information like that. Even he, the commander of the military, couldn't see it. Then, Lin Shiguo, who could detect the relationship between Yang Cheng and the Yang family. Could he be the real person in charge of Yellow Flame Iron Brigade? Only that possibility would make Old Master Yang Gongming look at him cautiously. Thinking about this, Yang Pojan asked while walking with Lin Shiguo, "General Lin, you know Yang Cheng, right?" Lin Shiguo already knew that Yang Pojan would ask this. "Yes, we've worked together twice." Mukhang napakaraming espesyal na bagay tungkol sa kanyang nakaraan, sinulyapan ni Yang Pojan si Lin Shiguo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Bahagyang itinaas ni Lin Shiguo ang kanyang kilay. "Commander Yang, mas marami kang alam tungkol sa military secret, kaysa sa akin." Nadurog ang puso ni Yang Pojan. Mukhang tama ang hula niya. Si Yang Cheng ay mayroon talagang nakakatakot na nakaraan. Kung iisipin, paano naging simple ang isang taong kinatatakutan ni Yu Jizi? Bagamat hindi niya alam kung anong lihim ng militar ang itinatago ni Lin Shiguo, kinailangan muli ni Yang Pojan na timbangin ang timangan sa kanyang puso. Anong klaseng posisyon ang dapat niyang ilagay sa binatang ito na biglang sumulpot ng wala saan? Nang dumating sina Yang Pojan at Lin Shiguo sa courtyard, nakatayo na doon si Abbas Yun Miao. Nang makita si Yang Pojan, bahagyang tumanggo si Abbas Yun Miao. Ngunit nang makita niya si Lin Shiguo, wala siyang balak na abalahin siya. Lumingon siya at nagkunwaring hindi siya nakikita. Bumantong hininga si Lin Shiguo at naglakad papunta sa tabi ni Abbas Yun Miao. "Why do you have to do this? You have to make me feel bad every time we meet. Wala rin namang magandang may dudulot sa'yo ang pagtrato sa akin ng ganito." Ngumuso si Abbas Yun Miao. "Basta mag-alala ka sa sarili mo. Siyempre, wala kang pakialam sa mga bagay ko. Pwede bang wala akong pakialam? Kung hindi mo ipipilit si Huir na makasama si Yang Chen noon, hindi ito mangyayari ngayon. Ngayong nasugatan ang Yang Master ng Yang family, nasisiyahan ka na ba?" Pinandilatan ni Abbas Yun Miao si Lin Shiguo at galit na sinabi,
mas mabuti ito kaysa sa desisyon mo na naging sanhi ng pagkamatay ng aking anak na lalaki at manugang. Ikaw, galit na galit si Lin Shiguo, ngunit wala siyang masabi para pabulaanan. Kung tutuusin, desisyon niya na hayaang mamatay ang kanyang mga anak sa ibang bansa. Nang makitang nag-away sina Abos Yun Miao at Lin Shiguo pagkatapos lamang ng ilang salita, lahat ay nagkunwaring walang naririnig o nakikita. Ang katotohanan na sina Lin Shiguo at Abos Yun Miao ay mag-asawa ay hindi lihim sa bilog na ito. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao ang tungkol dito. Ang alam lang nila ay mahigit 20 taon nang nag-aaway ang dalawa kaya hindi na sila nagulat. Nagpalitan ng tingin si Yang Po-jun sa kanyang kapatid na babae, si Yang Ji-hyo, bago naglakad papunta sa gilid ni Go Zuohua. Napatingin siya sa nakasarang pinto na may masalimuot na ekspresyon. Tinatrato ng binata si Leir. Si Go Zuohua ay isang magiliw na tao. Kahit na hindi siya nakakasama noon ni Yang Po-jun, hindi siya makikipag-away kay Abos Yun Miao ng mahigit 20 taon. Bahagyang tumanggo siya at mahinang sinabi, sabi niya, huwag siyang istorbohin ng isang oras. Dapat ay matapos na siya. Casual na tanong ni Yang Po-jun, may sinabi ba siyang espesyal sa iyo? Espesyal? Ano ang gusto mong itanong? Binigyan ni Go Zuohua ang kanyang asawa ng kakaibang tingin. Iniba agad ni Yang Po-jun ang usapan. Dumating siya dahil hiniling mo. Hindi ba siya nag-request? Siyempre, hindi sasabihin ni Go Zuohua na lumuhad siya. Hindi dahil sa ayaw niyang mawalan ng mukha, ngunit dahil alam niyang kapag sinabi niya iyon, tiyak na magagalit si Yang Po-jun. Sa oras na iyon, lahat ay magiging awkward at malungkot. Sa makatuwid, sinabi lamang ni Go Zuohua, sinabi lang niya sa akin na huwag magmakaawa sa kanya sa hinaharap. Iyon lang ang kanyang kahilingan. Ma'am Alamos. Sumimangot si Yang Po-jun, ngunit nang marinig niya na pinagbawalan ni Yang Cheng si Go Zuohua na magmakaawa sa kanya, nagulat siya. Mabilis na napagtanto ni Yang Po-jun na kahit na hindi kilala ni Go Zuohua si Yang Cheng, maaaring alam na ni Yang Cheng ang tungkol sa kanyang relasyon sa pamilya Yang. Kung bakit hindi niya ito itinuro, maraming dahilan si Yang Po-jun. Ngunit ano man ang mangyari, hanggat hindi ito itinuro ni Yang Cheng, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. You really shouldn't beg him. He's just your junior, not some big shot. He can't marry your request, pagmamalaki ni Yang Po-jun. Sumimangot si Go Zuohua, ngunit hindi siya tumanggi. Sanay na siya sa kayabangan ni Yang Po-jun. Ngunit sa sandaling ito, tiningnan ni Go Zuohua ang side profile ni Yang Po-jun. Biglang may gumugulo sa isip niya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Go Zuohua. Bakit parang? Pagkatapos ng 5 hanggang 6 na minutong katahimikan sa looban, sa wakas ay bumukas ang pinto sa silid ni Yang Lai. Tahimik na lumabas si Yang Cheng na may walang pakialam na mukha. May ilang butil ng pawis sa kanyang noo. Nang makita ng lahat si Yang Cheng, agad silang tumingin sa kanya na may nagtatanong na mga mata. Para naman kina Yang Po-jun at Go Zuohua, magkaiba ang tingin nila sa kanilang mga mata. Tiningnan ni Yang Po-jun si Yang Cheng na may masusi at maalalahang tingin. Para naman kay Go Zuohua, parang may bigla siyang naisip at natigilan siya sa mismong lugar. Sinabi ni Yang Cheng kay Yu Jizi at sa iba pa, maaari kang gumaling sa loob ng 1 buwan. Mababawian mo ang bahagyang pagbawas sa iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng masigasig na paglilinang. Bahagyang mahina ang boses ni Yang Cheng. Upang pagalingin ang mga meridian at panloob na organo ng isang tao, ang panloob na enerhiya ng Endless Resolve Restoration Scripture ay higit pa sa inaasahan. Bukod dito, hindi panlabas ang mga pinsala ni Yang Lai, kaya hindi niya magagamit ang sarili niyang dugo para mapabilis ang paggaling. Ang pagkahapo ay hindi gaanong mahalaga. Ang ganoong malubhang pinsala ay maaari talagang gumaling sa loob ng kalahating oras. Minsan ay sinabi sa akin ni Senior Brother Song ang tungkol sa mahika ng Endless Resolve Restoration Scripture.
Hindi ko inaasahan na ang ika-9 na antas ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kakayahan sa pagbawi, bulong ni Yun Miao sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, lahat ng nasa eksena ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, kung si Yang Lai ay ganap na paralisado at kalahating patay, ang Yang family ay hindi ito papakawalan ng ganoon kadali. Bagamat alam ng karamihan sa kanila na hindi natatakot si Yang Cheng sa mga ganoong bagay, nakapipinsala pa rin ito kay Hua Xia. Hindi banggitin si Yang Jiyo, na nag-aalala tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos magsalita ni Yang Cheng, ayaw na niyang manatili pa sa lugar na ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Yang Pojen na nakatayo sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na nagkita ang dalawa. Gayunpaman, kung ito ay Yang Cheng o Yang Pojen, maraming bagay ang naging malinaw sa isang iglap. Sa wakas ay napagtanto ni Guo Zuohua kung ano ang kakaibang pakiramdam niya noong nakita niya si Yang Cheng dati, masyadong magkatulad. Ang kanyang asawa at ang binatang ito na nagngangalang Yang Cheng ay magkamukha. Bagamat tumatanda na si Yang Pojen, kamukha pa rin niya si Yang Cheng noong bata pa siya. Sadyang hindi iyon naisip ni Guo Zuohua, kaya hindi niya ito napansin noon. Noon, mga tagalabas sina Yang Jiyo at Yuan Huey, kaya mas malinaw nila itong nakikita. Sa pamamagitan ng iba't ibang lihim na pagsisiyasat at kasama ng saloobin ni Yang Cheng, nagawa ni Yang Jiyo ang paghatol na ito. Matapos magtinginan sina Yang Cheng at Yang Pojen, walang nagsalita. Katulad lang sila ng mga karaniwang estranghero. Ibinaling ni Yang Cheng ang kanyang tingin kay Kaining. Tulungan mo akong maghanda ng sasakyan. Bago makasagot si Kaining, sinabi ni Kay Yun Cheng, walang problema. Kailangan kong magpasalamat sa pagligtas mo kay Yang Lai. Nang makitang aalis na si Yang Cheng, lumapit si Lin Shiguo at sinabing, bata, huwag kang masyadong mainipin. May pag-uusapan pa ako sa iyo. Nakita na ni Yang Cheng si Lin Shiguo at alam niyang hindi ito maganda. Gaya ng inaasahan, hinanap siya muli ni Lin Shiguo. Sabihin mo na, medyo naiinip si Yang Cheng. Alam na ni Lin Shiguo ang ugali ni Yang Cheng. Bukod dito, may mga taong naruroon na ayaw makipag-ugnayan ni Yang Cheng. Si Lin Shiguo ay isa rin sa mga taong naruroon, kaya hindi siya nagalit. Ngumiti siya at sinabing, it's not convenient here. Dirdiretsong lumabas ng courtyard si Yang Cheng. Tiningnan ni Lin Shiguo ang lahat at sinundan si Yang Cheng palabas ng courtyard. Nang makitang may pag-uusapan si Lin Shiguo kay Yang Cheng, hindi siya sinundan ng iba. Sina Yang Jiyo, Yu Jizi, Yun Miao, at kay Yun Cheng ay lahat ay pumunta sa iba pang mga courtyard, na naiwan lamang sina Yang Pojen at Guo Zuohua. Nang makitang pinaghihinalaang nakatingin sa kanya si Guo Zuohua, alam ni Yang Pojen na may napansin ang kanyang asawa. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero nagpanggap siya na parang walang nangyari. Sinabi niya, pumasok tayo at tingnan si Leir. Walang sinabi si Guo Zuohua at sinundan si Yang Pojen sa bahay. Si Yang Lai ay nakahiga sa kama. Mas lalong gumanda ang kanyang kutis. Kung titignan siya mula sa malayo, para siyang natutulog. Nakahinga ng maluwag si Guo Zuohua. Inayos niya ang kumot para kay Yang Lai at nag-isip sandali. Nakatalikod kay Yang Pojen, tinanong niya, Pojen, may tinatago ka ba sa akin? Hindi, diretsong sagot ni Yang Pojen. Tila kinumpirma ni Guo Zuohua ang kanyang hula. Ngumiti siya at sinabing, kung tumanggi ka, dapat meron. Kung wala talaga, tatanungin mo ako kung bakit ko ito tinatanong. After being married for so many years, I know you better than you. Kumunat ang noo ni Yang Pojen. Dahil kilala mo na ako, hindi mo na dapat ako tinanong. Pwede bang wag na akong magtanong? Biglang lumingon si Guo Zuohua at tinitigan si Yang Pojen. Sabihin mo sa akin, Yang Cheng, siya ba ang nawawalang anak natin? Sa labas ng patio ng pamilya Kai, sa ilalim ng malaking puno ng balang,
si Yang Chen ay may sigarilyo sa kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay kalahating nakasandal sa puno. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Lin Shiguo, at sinabing, "Wala ako sa magandang mood ngayon, gawing maikli." Tumanggaw si Lin Shiguo at sinabing, "Alam mo ba kung bakit pumunta si Yang Lai sa Zhonghai kasama ang kanyang amo, ang dawis na si Yu Jizi mula sa Kunlun Sect?" "Hindi iyon ang inaalala ko," sabi ni Yang Cheng. "Ngunit iyon ang inaalala ko. Ito ang inaalala ng Yellow Flame Iron Brigade," seryosong sabi ni Lin Shiguo. Sa pagkakataong ito, ang guro at disipulo ay bumaba ng bundok pangunahin upang suportahan tayo. Noong nakaraang buwan, nakatanggap kami ng nagbabantang sulat ng hamon. Dahil sa lakas ng kalaban, napilitan kaming humingi ng tulong sa mga eksperto sa labas ng Yellow Flame Iron Brigade. Bagamat hindi pa sumasali si Yang Lai sa Yellow Flame Iron Brigade, ang kanyang lakas ay maihahambing sa Sky Dragons. Kasama ang kanyang Panginoon, ang dawis na si Yu Jizi, malaki ang maitutulong niya. Kaya, dahil nasaktan mo si Yang Lai, kailangan mong bayaran kami. Kung hindi, kung matatalo kami, hindi ito makakabuti sa sinuman, nakangiting sabi ni Lin Shiguo at may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ngumisi si Yang Cheng at sinabing, "Ginawa ko ito para sa apo mo. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin?" Kahit na kinuha ni Yang Lai si Huier, hindi siya sasaktan ni Yang Lai. Maaari pa ring sumali si Yang Lai sa labanan. Pero sa pagkakataong ito, muntik mo nang mapatay si Yang Lai at baka hindi na siya tuluyang makarecover kahit makalipas ang 1 buwan. Sa kabilang banda, maaaring magsimula ang ating laban anumang oras. Hindi mo ba naisip na ito ay napaka-unfair sa amin? Why should I play fair with you? Why should I compensate you? Tanong ni Yang Cheng habang tinatanggal ang abo sa kanyang sigarilyo. Inilagay ni Lin Shiguo ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin sa direksyon ng CCT. "Kinayan ka naming magdala ng team ng Zea Eagles sa Huaxia. Ito na ang pinakadakilang pribilehiyo. Sa pagkakataong ito, nasugatan mo ang aming pangunahing puwersa, ngunit hindi namin ito itutuloy. Bagamat inaamin ko na iginagalang namin kayo, huwag, sa tingin mo ba nararapat na ipakita natin ang ating paggalang?" Saglit na nag-isip si Yang Cheng at nagtanong, "Sabihin mo muna sa akin, sino ang kabilang partido at kung bakit siya dumating?" Pinaikit ni Lin Shiguo ang kanyang mga mata, at isang bakas ng talas ang sumilay sa kanyang mga mata. "Siguradong mas kilala mo ang kalaban kaysa sa akin. Sandstorm, ang mersenaryong grupo ng Sandstorm. Ang target nila ay ang nuclear aircraft carrier na ginagawa ni Huaxia sa Hidden Bay ng Zhonghai." Nang marinig ang pangalang ito, hindi mapigilan ni Yang Cheng na sumimangot. Ang pagtatayo ni Huaxia ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng nuclear ay palaging alingaw-ngaw sa internasyonal na komunidad. Walang umasa na totoo ito. Ang ganitong uri ng balita ay malinaw na hindi kapaki-pakinabang sa maraming makapangyarihang militar na mga bansa. Sa makatuwid, hindi imposibleng umupa ng mga di-pambansang mersenaryo para sirain ito. Pagkatapos ng lahat, ang nangungunang mersenaryong grupo sa mundo ay mas malakas kaysa sa mga espesyal na puwersa ng bansa. Ang Sandstorm, ang mersenaryong grupong ito, ay hindi kailanman umalis sa gitnang silangan, tama? Tanong ni Yang Cheng. Tama. Mula nang ma-establish ang Sandstorm, walang nakakaalam kung paano ito nabuo. Naging active lang sila for the past 2 years. Kung ang Zea Eagles, na nakikinig sa iyo ay ang mercenary overlord ng Mediterranean Sea at Northern Europe, kung gayon ang Sandstorm ay ang overlord ng Middle East. Sa totoo lang, walang kapantay ang ating Water Dragon Special Forces para sa kanila, sabi ni Lin Shiguo na may seryosong ekspresyon. Huminga si Yang Cheng ng 2 malalim na buga ng sigarilyo. Ang pagpapasigla ng mababang kalidad na tabako ay nagpalinaw sa kanyang isip. Matapos itapon ang upos ng sigarilyo, nagsimula siyang mag-isip. Sa pagsasalita tungkol sa Sandstorm, kahit na walang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanila si Yang Cheng,
ang kanyang mga tauhan ay medyo nagduse sa kanilang mga kamay. Ayon sa ulat ni Solan, simula nang lumitaw ang sandstorm, halos lahat ng malalaking kontrata sa Middle East ay kinuha na nila. Hindi naman sa hindi kasing galing nila ang Sea Eagles, ngunit sa Middle East, karamihan sa mga miyembro ng Sea Eagles ay mula sa Mediterranean Sea at Northern Europe. Habang nabubuhay sila sa dagat at yelo sa buong taon, hindi sila magaling sa pakikipaglaban sa mainit at matatapang na digmaan sa disyerto. Sa makatuwid, sa nakalipas na 2 taon, ang gitnang silangan at Europa ay hinati ng 2 mersenaryong grupo. Nakuha ng sandstorm ang ginto ng mga oil tycoon, habang nakuha naman ng Sea Eagles ang ginto ng mga sinaunang European nobles. Walang nakialam sa isa't isa, ngunit lihim silang nakikipagkompetensya. Ang pinakatanyag na labanan ng sandstorm ay noong sila ay tinanggap ng revolusyonaryong hukbo ng isang bansa sa gitnang silangan at direktang ibagsak ang pamahalaan ng bansang iyon. Sa prosesong ito, sinubukan ng US na gumamit ng high-tech na puwersang militar para sugpuin ang sandstorm at sa gayon ay kontrolin ang Papay na rehimen. Gayunpaman, ang mga sundalo ng sandstorm ay pumasok sa kampo ng militar ng US at inagaw ang isang general na siyang commander-in-chief noong digmaan. Kaya, natalo ang US. Pagkatapos nito, ang reputasyon ng sandstorm ay umabot sa pinakamataas nito. Walang bansang nang-ahas na maliitin ang mersenaryong grupong ito. Dahil sila ay palaging aktibo sa gitnang silangan, hindi sila naging sanhi ng napakaraming bansa na hindi nasisiyahan sa kanila. Ang sandstorm ay mayroon ding kakaibang libangan. Sa tuwing sila ay magsisimula ng digmaan, ang sandstorm ay magpapadala ng liham ng hamon ng maaga na nagsasabing, "Kami ay darating upang labanan ka, kaya't maghanda." Ito ay isang ligaw, masungit, at lubos na kumpiyansa na mersenaryong grupo. Gayunpaman, ang kanilang mga kahanga-hangang tagumpay ay talagang kahanga-hanga. 2 taon na ang nakararaan, si Yang Cheng ay unti-unting nawala sa bilog ng pagdanak ng dugo. Ibinigay din niya ang karamihan sa mga puwersang pang-combat sa ilalim ng kanyang pangalan kay Solan, Macedon, at sa iba pa upang pamahalaan. Sa makatuwid, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa sandstorm. Ang nagtatag ng sandstorm ay isa ring misteryosong tao. Wala man lang impormasyon sa kanyang nakaraan. Ang alam lang nila ay binata siya at wala ng iba. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Cheng kung bakit napakawalan niya ni Lin Shaguo na humingi ng tulong sa kanya. Kung talagang dumating ang sandstorm para sa Huaxia, ang Yellow Flame Iron Brigade ay talagang walang kalaban-laban para sa kanila. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Group of 8 ay hindi masama, ngunit ang mga miyembro ng Dragon Team ay halos nasa parehong antas ng mga mersenaryo mula sa sandstorm. Sa mga tuntunin ng kagitingan, hindi nila may kumpara sa sandstorm. Marahil ang pag-imbite kina UGZ at Yang sa bundok ay dahil wala silang ibang pagpipilian. Ang sandstorm ay nagmumula sa Persian Gulf. Dahil ito ay isang labanan sa karagatan, tiyak na hindi sila magdadala ng malaking puwersa. Malamang na magkakaroon lamang sila ng 2 elite na koponan. Hindi mo ba magagamit ang militar para harangin sila sa dagat? Tanong ni Yang Cheng. Mapait na ngumiti si Lin Shaguo. Gusto namin, pero alam mo ba kung sino ang kumuha ng sandstorm sa pagkakataong ito? Umiling si Yang Cheng. Maraming tao sa mundo ang gustong pigilan si Huaxia sa pagmamay-ari ng nuclear aircraft carrier. Brahma, bumantong hininga si Lin Shaguo. Talagang nabigla si Yang Cheng sa pagkakataong ito. Sila iyon. Hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Si Brahma mula sa India. Isa sa mga pinaka-hindi aktibong nakatagong organisasyon sa mundo. Ay kukuha ng sandstorm mula sa gitnang silangan upang pumunta hanggang sa Zhonghai upang sirain ang aming aircraft carrier base, Lin Shaguo sabi. Talagang masaya si Yang Cheng ngayon. Sa mundong ito, nadama niya na walang organisasyon na may pinakamaliit na pakiramdam ng pagkakaroon. Si Brahma mula sa India ang unang nagpasan ng bigat nito.
Ang Brahma ay isang organisasyon na lihim na itinatag upang protektahan ang mahahalagang tao sa India pagkatapos ng pagtatapos ng kilusang hindi lumalaban at pagkamatay ni Gandhi. Ayon sa sinaunang mitolohiya ng India, si Brahma ang pinakamakapangyarihang Diyos ng paglikha. Sa Indian mythology, ang mga taong tulad ni Indra the Heavenly Emperor, Agni the Fire God, at Varuna the Water God ay maaari lamang ituring na second class. Si Brahma, Azure, Vishnu, at iba pang dakilang Diyos ay ang tunay na pinakamataas na Diyos sa India. Ang bawat pinuno ng Brahma ay magiging isang Mahabrahma. Sinasabi na ang grupong ito ng mga tao ay may napakataas na antas ng sinaunang yoga sa India. Sa makatuwid, maaari silang magsagawa ng maraming kakaibang pangkukulam. Ang bawat Mahabrahma ay isa sa mga pinakamahusay sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay totoo na ang yoga ay maaaring mapabuti ang pisikal at mental na lakas ng isang tao. Gayunpaman, ang orthodox na sinaunang yoga ay matagal ng lihim na napanatili ng India. Ang ipinakalat sa labas ng mundo ay isang hindi kumpletong paraan ng pagsasanay sa yoga. Bagamat maraming tao ang hindi naniniwala na ang yoga ay maaaring maging kaakit-akit kapag ito ay isinasagawa sa isang mataas na antas. Alam ni Yang Cheng na kung ang lakas ng isip ng isang tao ay umabot sa napakataas na antas, hindi imposibleng magsagawa ng ilang pangkukulam. Kunin ang namatay na si Noriko Okawa bilang halimbawa. Ang kanyang mamamatay tao na aura ay umabot sa isang tiyak na antas bago niya magamit ang Demon Blade Muramasa upang magpakawala ng isang nakakatakot na talam ng liwanag. Ang isang jinni na tulad ni Hanya ay hindi makapaglabas ng kahit isang talam ng liwanag gamit ang Demon Blade Muramasa. Kung ang mga tao ng Brahma ay talagang may malakas na lakas ng pag-iisip, normal para sa kanila na magkaroon ng ilang kakaibang galaw. Pagkatapos ng lahat, si Hwasya ay may panloob na martial arts. Bilang isang sinaunang bansa, ang India ay natural na magkakaroon ng mga katulad na bagay. Gayunpaman, si Brahma ay palaging aktibo sa India upang protektahan ang ilang mahahalagang tao. Halos walang record ng pagpunta nila sa digmaan sa ibang bansa. Hindi niya inasahan na ang pagtatayo ni Hwasya ng isang nuclear aircraft carrier ay may malaking epekto sa India. Bagamat hindi naman ito ang plano ng India, dapat na ginawa ito ng hindi na makayanan ng India. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng India ay binili lahat ng mga luma. Kung matagumpay na makakagawa ang Hwasya ng isang nuclear aircraft carrier, ito ay magiging isang ganap na kakaibang diskarte. Dahil ito ang plano ng labanan ng India, natural na hindi nila mapigilan ang mga ito sa dagat. Ito ay dahil ang mga mersenaryo ng Sandstorm ay direktang tatawid sa mga bundok mula sa Tibet at papasok sa teritoryo ni Hwasya. Sa kabilang banda, imposibleng makuha sila sa lupa. Kung ang regular na hukbo ay ipinadala, sila ay magiging kanyan lamang. Kasabay nito, kung sila ay lumaban ng masyadong mabangis, hindi may iwasang mapahamak ang mga inosenteng sibilyan. Tiyak na hindi ito maaaring mangyari. Ang tanging magagawa lang nila ay hintayin sila sa aircraft carrier base sa Zhonghai at pagkatapos ay lumaban. Talagang interesado si Yang Cheng na makilala ang grupong ito ng mga tao na labis na naimpluwensyahan ng relihiyon at mitolohiya ng India. At saka, kung ang bansang kinaroroonan niya ay ginugulo ng mga taong ito na nagkukunwaring misteryoso, halatang hindi siya magiging maganda dito. Gayunpaman, kung siya ay tumulong sa Yellow Flame Iron Brigade, hindi maganda para sa kanya na makipag-usap sa ibang mga bansa. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, maaari kong ipadala si Molan mula sa Sea Eagles upang tulungan ka. Sa kanilang paligid, hindi magiging problema na pigilan ang isang pangkat ng mga mersenaryo ng Sandstorm. Gayunpaman, responsable lang ako sa pagprotekta sa aking mga Sea Eagle. Ang pagkamatay ng iyong mga tao ay walang kinalaman sa akin. Ang mga labi ni Lin Shiguo ay pumulupot sa isang makabuluhang ngiti. Ang ibig sabihin ni Yang Cheng ay hindi siya direktang makakatulong sa kanila. Kailangan niyang magkaroon ng dahilan para tulungan sila. Naiintindihan ko.
Malaking tulong na para ipadala mo ang Sea Eagles. Lumuwag ng husto ang ekspresyon ni Lin Shiguo. Ngumiti siya at sinabing, kung gayon kung paano makipag-ugnayan sa Sea Eagles. I'm sure nalaman mo na. You don't have to pretend that you didn't investigated anything in front of me. I'll inform Molan tonight. You can contact him yourself. Direktang inilantad ni Yang Cheng ang mga intensyon ni Lin Shiguo. Hindi rin bata si Lin Shiguo. Hindi naman naging awkward ang ganitong sitwasyon. Young man, you're still my junior. Leave me some face. Kailangan mong ipaglaban ang mukha mo. Gawin mo muna ang isang bagay na ipagmamalaki ko. Umiling si Yang Cheng at tumalikod para umalis sa ilalim ng puno ng balang. Matagal na hinintay ni Kaining si Yang Cheng sa tabi ng kotse sa di kalayuan. Malinaw na plano niyang personal na pabalaykan si Yang Cheng. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mahinahong sumagot si Yang Pojen sa tanong ni Guo Zuohua. Si Guo Zuohua ay tila mas kumbinsido sa kanyang hula. Sabi niya, noong araw na iyon sa orphanage, nang makilala ko si Yang Cheng sa unang pagkakataon, naramdaman kong kamukhang kamukha niya ang binatang iyon. Para bang dati ko na siyang kaibigan, pero hindi ko na maalala kung sino siya, kaya hindi ko na masyadong inisip. Ngayon, nang magmakaawa ako sa kanya na iligtas si Leir. Nakaramdam din ako ng kakaiba nang makita ko siya, hindi ko maintindihan kung bakit, kahit hindi ko siya kilala, pakiramdam ko ay mayroon kaming hindi maipaliwanag na kapalaran. Malungkot na ngumiti si Guo Zuohua at sinabing, tanging isang magulo ang ulo na ina na tulad ko ang hindi makakaramdam nito kapag kaharap ko ang sarili kong anak. Nung ngayon lang kita nakita, biglang sumagi sa isip ko na kamukhang kamukha mo si Yang Cheng noong bata ka pa. Bagamat iba ang iyong hitsura, ang mga kantor ay halos pareho. Ang iyong mga mata, ang iyong tulay ng ilong, halos magkapareho sila. Zuohua, masyado kang nag-iisip. Nagkataon lang, sabi ni Yang Pojen na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Ngumisi si Guo Zuohua, nagkataon lang. Oo, nagkataon lang. Ang kanyang apelyido ay Yang, at kamukhang kamukha mo siya. Nung una ko siyang makita, hindi ko pa siya kilala, pero feeling ko parang pamilyar na pamilyar siya. Ay oo nga pala, nung nakita siya ni tita ngayon lang talaga siya kinausap na parang kamag-anak niya. What a coincidence, kilala talaga ni tita ang binatang ito. Isa pa, nang makiusap ako sa kanya na gamutin si Leir, nang lumuhad ako para magmakaawa sa kanya, sinabi niya sa akin na huwag na akong lumuhad sa kanya. Ano, nanlaki ang mga mata ni Yang Pojen. Sabi mo lumuhad ka sa kanya. Paano ka lumuhad sa sarili mong anak? Nang matapos ni Yang Pojen ang kanyang pangungusap sa galit, bigla niyang napagtanto na ito ay isang bitag na ginawa ni Guo Zuohua. Gaya ng inaasahan, ang mga mata ni Guo Zuohua ay nagsiwalat ng mabangis na kagalakan. Tumaas-baba ang kanyang dibdib na para bang nagkaroon siya ng bagong buhay. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin kay Yang Pojen na may luhang mga mata. Ikaw. Sa wakas ay inamin mo na. Yang Cheng. Yang Cheng. Ang batang iyon, tunay na anak ko. Talaga ay. Ang mga sulok ng mga mata ni Yang Pojen ay marahas na kumaibot. With a gloomy expression, he said, so what? He appeared at the wrong time. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakinig si Guo Zuohua sa sinabi niya pagkatapos noon. Narinig niya lang na oo ang sagot. Si Guo Zuohua ay nalubog na sa ecstasy at hindi na niya maalis ang sarili. Ang kanyang mga luha ay umagos na parang bukal. Ang kanyang anak, na mahigit 20 taon na niyang nawawala, ay talagang buhay at maayos sa mundong ito. Naramdaman ni Guo Zuohua na ang lahat ng ulap sa kanyang puso ay natangay ng banayad na simoy ng hangin. Aking anak ko, alam ko. Tiyak na mahahanap ko siya. Pinunasan ni Guo Zuohua ang kanyang mga luha at naglakad patungo sa pinto na may masayang ngiti. Saan ka pupunta? Biglang lumipat si Yang Pojen sa harap ni Guo Zuohua, na hamarang kay Guo Zuohua sa paglabas ng pinto.
Sabi ni Guo Zuohua, syempre hahanapin ko si Yang Cheng. Sasabihin ko sa kanya na higit 20 taon na siyang hinahanap ni Mama. Sasabihin ko na agad sa kanya. Sa tingin mo ba hindi niya alam na nanay ka niya? Tanong ni Yang Pujen. Natigilan si Guo Zuohua. Naisip niya kung paano siya hiniling ni Yang Cheng na huwag lumuhad sa kanya. Hindi ba niya alam ang identity niya? Alam niya na ikaw ang nanay niya at ako ang tatay niya, pero ang batang iyon ay tretuhin kami na parang estranghero. Sa tingin mo ba magiging mabait siya sa iyo kung pupuntahan mo siya? Tanong ulit ni Yang Pujen. Napahawak si Guo Zuohua sa kanyang dibdib at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. But then, she bit her lips at huminga ng malalim. She said, higit 20 taon na namin siyang iniwan. Siyempre kamumuhian niya kami at tatanggi siyang kilalanin. Pero hindi ito katulad ng pagkilala ko sa kanya. Ipapaalam ko sa kanya na hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. I will use the rest of my life to make it up to him. Kaya, handa man siyang kilalanin ako o hindi, pupuntahan ko siya at sasabihin sa kanya ang totoo. Galit na sinabi ni Yang Pujen, ignorante. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paggawa nito? Kung alam ng mga outsider na may anak na lalaki out of nowhere ang Yang family namin, paano nila kami titignan? Mahuhukay ang nangyari sa nakaraan. Hindi lang ako, kundi ikaw, at maging si tatay. Buong pamilya namin. Mapapahiya tayo. Alam mo ba yon? Pero hindi ba tayo ang may gawa nito? Hindi mo ba papansinin ang sarili mong mga anak at magpapanggap na wala sila dahil lang sa pride mo? Sigaw ni Guo Zuohua. Buong pagmamalaking sinabi ni Yang Pujen, ginagawa ko ito para sa pamilya Yang. Para sa ikaluluwalhati ng aming pamilya, ang pagsasakripisyo ng isang bata na nawala ng higit sa 20 taon ay wala. Galit na galit si Guo Zuohua kaya natawa siya. Napatingin siya sa asawa na parang estranghero sa kanya. Yang Pujen. Paano ka naging ganito? Hindi ka naman ganito dati, sinabi mo sa akin na tiyak na iuuwi mo ang bata mula sa ampunan kasama ko, wala na ang bata, at umiiyak ka sa kwarto. Di ba sabi mo makikita mo ang bata na kasama ako? Bakit? Bakit ang agos ay iniisip mo lamang na gawin ang mga katawa-tawang bagay na ito para sa kapakanan ng iyong sariling posisyon at sa iyong sariling kapangyarihan? Dahil ba sa iyong paningin, ang kaluwalhatian ng pamilya ay isinusuko ang sarili mong mga anak? Ito ba ay para maliitin ka ng asawa mo? Sampal. Hindi na nakayanan ni Yang Pujen at sinampal ang kanang pisngi ni Guo Zuohua. Si Guo Zuohua ay isang ordinaryong babae. Matapos masampal ng isang eksperto sa militar tulad ni Yang Pujen, lumipad ang kanyang katawan sa gilid. Namula ang kanang pisngi niya, at bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, at sila ay napuno ng pagkabigla at pagkalito. Natulala siya. Tiningnan ni Yang Pujen ang natigilan at hindi makapaniwalang ekspresyon ng kanyang asawa. Sumakit ang puso niya, at nagsisi siya. Mabilis siyang pumunta sa harap para tulungang makatayo si Guo Zuohua. Zuohua. Ako. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong alalahanin. Itinulak ni Guo Zuohua ang kamay ni Yang Pujen at sumuri sure na tumayo. Hinawakan niya ang kanyang namamagang pisngi at ngumiti. Yang Pujen. Halos 25 taon na akong kasal sa iyo. Mula nang makilala kita, kahit anong gawin o sabihin ko, hindi mo ako pinagalitan. Never mo akong pinagalitan. Never mo akong pinagalitan. Ngayon, talagang sinaktan mo ako para pigilan akong makita ang anak ko na mahigit 20 taon na akong hiwalay. Ipinikit ni Yang Pujen ang kanyang mga mata, at pinakalma ang kanyang emosyon. Mataimtim niyang sinabi, Zuohua, kasalanan ko kung sinuntok kita. Ngunit dapat mong malaman na kung kinikilala mo siya, matatalo ako sa halalan sa susunod na taon. Pagkatapos, walang sino man mula sa Yang family ang makakapasok sa core ng bansa sa susunod na 10 taon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa pamilya Yang?
Alam mo ba kung gaano karaming mga tao na umaasa sa iyong family ang mawawalan ng suporta? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang maaapektuhan? Sa tingin mo hindi ko alam. Sa mukha ng biyenan, paano kung hindi ka maging vice chairman ng military commission? Ang kanyang mga mag-aaral ay nasa lahat ng dako sa sentral na pamahalaan, kung wala ka, ang pamilya yang ay higit sa lahat ay tumitigil, at hindi na magiging nangungunang pamilya. E ano ngayon? Malamig na tumawa si Go Zuohua. Ayaw mo lang, hindi ba? Ayaw mong isuko ang kapangyarihan sa iyong mga kamay, ayaw mong isuko ang lahat ng mga taon na ito ng operasyon, hindi mo kayang itago ang iyong dating mukha. Ikaw. Panipi. Si Yang Pojen, na ang mukha ay pula at puti, ay nagwagayway ng kanyang kamay. Gusto niya itong suntukin muli, ngunit nang makita niyang nakatingin sa kanya si Go Zuohua nang nakangiti, hindi niya napigilan ang sarili na suntukin siya. Sa malamig na singhot, tumalikod si Yang Pojen at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, naghihintay na ang mga bantay ni Go Zuohua, sina Little Wen at Little Lee. Malabo nilang naririnig ang pagtatalo ng mga matatanda sa silid, at sila ay natakot. Hepe. Nang makita ng dalawa si Yang Pojen ay agad nila itong binati ng may paggalang. Sabi ni Yang Pojen sa dalawang babae. Ibalik mo si Madam sa looban. Simula ngayon, nang walang pahinto. Nang makita ng dalawa si Yang Pojen ay agad nila itong binati ng may paggalang. Sabi ni Yang Pojen sa dalawang babae. Ibalik mo si Madam sa looban. Simula ngayon, nang walang pahintulot ko, bawal makipag-ugnayan si Madam sa labas ng mundo, at bawal umalis sa looban. Kung may gustong makita si Madam, isumbong mo ako. Permiso ko, walang makakakita sa kanya. Yang Pojen. Hindi mo ito magagawa. Gusto kong makita si Yang Cheng. Nang marinig ni Go Zuohua na gusto siyang ikulong ni Yang Pojen at pigilan siyang makita si Yang Cheng, agad siyang sumigaw ng may pag-aalala. Nagkatinginan sina Little Wen at Little Lee, at tumango. Oo. Bagamat sila ay mga personal na gwardya ni Go Zuohua, sila rin ay mga babaeng sundalo ni Yang Pojen. Bilang mga sundalo, kailangan nilang sumunod. Lumingon si Yang Pojen at tumingin sa kanyang asawa, na puno ng sama ng loob at ayaw. Saglit siyang nag-alinlangan, at may gustong sabihin, ngunit sa huli, tumalikod na lang siya ng walang pakialam at humakbang palayo. Madam, bumalik ka na sa amin. Malungkot na sinabi ni Little Wen kay Go Zuohua. Bagamat hindi nila alam kung bakit gustong tretuhin ng hepe ng ganito si Madam, naramdaman nilang kahit gaano kaawa-awa si Madam, kailangan nilang sundin ang gusto ng hepe na kontrolin siya. Gayunpaman, tila hindi sila narinig ni Go Zuohua. Nanlambot ang kanyang mga binti, at napaupo siya sa lupa na walang buhay ang mga mata. May binulong siya, ngunit walang nakakarinig ng malinaw.